The gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman na sa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech. Ayoko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang naggagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako noong mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatay ang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 29. Mr. hindi po President. ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo.
Maring hindi po kayo sinasabi na interesado sa Kasi, sinasabi ko. no, this Ngunit is- ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung nanggagaling President, sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into Yeah. motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares a session suspended.